Ayan, ito naman yung sa code. Bali dito yung library na ginamit is yung wire para sa I2C communication. Tapos ito naman sa APDS 960 gesture sensor. Ayan. Tapos naglagay ako ng configuration para sakali magpapalit ng sensor, may paraan para makuha yung ID. Bali yan, i-comment lang yung kung naka-define mode gesture. Ito yung working mode. Tapos yung sa mode ID, get ID, yung get ID mode. Bali kung kukunin nyo yung ID ng sensor, tatanggalin lang yung comment, tapos i-comment yung isa. Ayan, bali mag-highlight na yung itong code na to, yung get ID na code. Ayan. Tapos balik natin sa working mode. Comment. Yun, mawawala yung get ID mode. Tapos mag-highlight yung working mode. Yan. Bali sa actual code, ito dinefine ko lang yung pin ng ESP32 na ginamit sa plus, yung plus sa next and volume up. Tapos yung sa minus naman, previous and volume down. Tapos dinefine ko din dito yung duration ng long press duration in milliseconds. Tapos short press duration. Ayan. Tapos gumawa ako ng function na press pin. Bali yung logic ng press pin is kumbaga i-emulate niya lang yung pagpindot sa mismong button. Bali may parameters dito na kung anong pin yung pipindutin, tapos kung gaano katagal niya pipindutin. Yan. Pagka nag-digital write high siya, yan, press. Tapos pagka press niya, magdi-delay ng duration, tapos re-release niya pag nag-digital write low, release. Yan. Tapos magsi-serial print siya ng done. Tapos pag umpisa pressing. Tapos yun, ginamit ko lang yung press pin sa mga functions na volume up, volume down, previous track, tsaka next track. Yan, sa volume up, press pin, minus pin, tapos long press. Tapos sa volume up, press ng plus pin, tapos long press din. Sa previous track, press ng minus pin, tapos short press lang. Sa next track, press ng plus pin, tapos short press lang din. Ayan. Tapos sa setup naman yan, start lang ng serial communication, may counting delay. Tapos set ng pin mode na output.
set niya as output, tapos set niya as i-set niya na low para buttons not press position, para nasa not press position sila, para maiwasang mag-float yung pin. Tapos ito naman yung sa gumawa tayo ng object ng Adafruit library. Ang pinangalan natin APDS. Tapos dito initialize nung APDS begin. Tapos kung hindi niya na-detect or may problema sa sensor, ang lalabas ito, check wiring. Pag okay naman, APDS initialize, tapos isi-set mo yung enable mo yung sensor, tapos enable ng proximity, bali yung proximity kasi yun yung ginagamit niya para mag-initiate ng gesture. Pag may na-detect siyang proximate object, dun pa lang siya mag-detect ng gesture. Enable gesture sensor. Ayan, tapos yung loop paulit-ulit lang na dinedetect kung ano yung gesture na na-detect. Bali yung output nun is enumerated na APDS down, APDS up, left, tsaka right. Ayan. Tapos naglagay lang ako ng serial print dito, print for debugging kung sakaling ko-connect kayo sa serial monitor. Tapos kinol lang natin yung function na ni-write natin sa taas kanina. Tapos kung wala naman walang na-detect, break lang. So nasa GitHub naman yung code, bali sesend ko na lang yung mismong code.